Good morning. So, lahat po napaganda sa no? Opo. Thank you po. Nandito tayo ngayon. Lahat at tinugunan nyo yung aming paunlak para sa invitasyon at patuloy ng pakikipagtulungan. Narito tayo ngayon sa hospital para sa case conference para kay Rosa. So, bago magsimula, papakilala po muna ang bawat isa. Ako po si Marites Bautista, WCPU Social Worker dito sa National Center for Mental Health. Ako naman po si Juliasa de la Cruz. Ako po ay local social worker ng Mandaluyong City. Narito po ako upang masiguro po na si Rosa ay makakatanggap po ng tamang suporta at pangangalaga. Ako naman po si Dieter Conanan, SPO3. Ako naataasan upang tumulong sa pagpoprotekta kay Rosa at ng kanyang mga anak. Ako po si Dr. Ang. Ako po mag-examine kay Rosa dahil po siya ay nirefer sa akin ng women's desk mula sa kanilang barangay. So, itong meeting na ito ay upang pag-usapan natin kung ano ang ating plano at rekomendasyon para kay Rosa at sa kanyang mga anak. So, ipinaalam din ng pag-uusap na ito ay recorded for documentation purposes at lahat ng pag-uusapan ay confidential. So, sinimulan natin yun nung nagpapirma tayo ng attendance sheet. Okay? So, ngayon, simulan na natin yung case ni Rosa. So, narito si Rosa. Maaari mo bang ikwento kung ano ang nangyari? Ang nalamaga ko. Hanggang ngayon, nabalik ako eh. Hindi ko po nga alam kung paano magsimula. Nangyari po yun nung isang araw ko, hindi ko siya matindahan ng asawa ko. Nagalit siya, hindi na naman mainit yung kape. Ginawa niya, tinapay niya. At nabasag po yun. Sa sobrang galit po niya, hindi yan ko. At tinapay ko sa ng kwarto. Pagkatapos po, napansin ko po, tumutuloy yung hindi ko. Kaya tumakbo ko sa barangay, parang hindi natulog. Tinuhan lang po ako ng barangay, nung stress, parang biglang nag-refresh ko. Sabi ko sa akin, tutulungan nila ako ng sa ospital. Pag hindi ko sa ospital, dinalap naman po ako doon para pagpamilkutan. Para magkapat po yung sugat ko, hindi ko ako sa hindi ko. Salamat sa pagbahagi, Rosa. Alam namin na hindi ito madali para sa iyo. At ngayon hingin natin ang suggestion ng ating social worker ng Mandaluyong. Sa ngayon po, nais po namin masiguro yung kaligtasan at kalagayan niyo po. Para meron po tayong mga hakbang na gagawin para matulungan kayo. Siyempre, unahin po namin yung kaligtasan niyo po at kaligtasan din po ng mga anak niyo. Pero sa ngayon, magbibigay po tayo ng agarang tulong upang maprotektahan ka po mula sa anumang pang-aabuso. Una rito, ikaw ay ating i-refer kay Dr. Ang upang matiyak ang iyong maayos na kalusugan. So, Rosa, ganito ang gagawin ko. Napansin ko na may bleeding ka sa wound mo sa hita. So, papatingnan kita sa surgery. Number 2, papa-ECG ka kasi nararamdaman mong para kang kinakabahan at i-refer ka sa cardio. At kung may fracture ka naman sa leg, ay sa orthopedic. Pero ang mga bata, kinakailangan din ma-examine at i-refer sa psychiatrist para basic sa storya mo, sila ay natatakot. At huwag natin pabayaan ang kanilang immunization at tamang nutrition ng mga bata. At para din po masiguro po natin yung safety and yung well-being niyo po, i-refer din po namin kayo sa temporary shelter po for 1 month or 2 months po. Ito po ay para malayo po kayo sa kapahamakan pa na pwede pa pong mangyari kung kayo po ay mananatili pa po sa bahay niyo kung saan kasama niyo po doon ang perpetrator. Bibigyan din po namin kayo ng pang livelihood program o kaya community-based livelihood program para po may taguyod rin po yung pang-araw-araw niyo po ng inyong mga anak. Maganda nga rin din na ma-improve natin yung family dynamics and communication nila Rosa at ng kanyang mga anak. Dahil kapanpansin nga yung trauma na nangyari sa kanila. So magsasagawa rin ng family counseling to Rosa at para sa kanyang mga anak na pwedeng tumakbo for 3 to 6 months. Ano naman ikaw ay maprotektahan ni Rosa at ang iyong mga anak, maaari tayo magsagawa ng restraining order na kung saan ay hindi maaaring lumapit ang iyong asawa sa iyo at sa iyong mga anak. Mahalaga na magkaroon ka ng kaalaman sa batas na kung saan ay iyong mga dapat ay mapaglaban ang iyong karapatan. So nariyan ang 9262, ang Violence Against Women and Children, para maipataw natin ang kung gusto mong magkaso sa iyong asawa. Rosa, may iba ka bang concern or gusto mong itanong, sabihin sa amin? Iisip ko po kasi kapakanan ng mga anak ko. Paano ba yung pag-aaral po nila? Huwag po kayong mag-alala pagdating po dyan, ma'am, no? Para po masiguro po natin yung tuloy-tuloy na pag-aaral po ng inyong mga anak, i-refer po natin sila sa ating local educational assistance o di kaya naman sa scholarship program po para po mabawasan din po ang inyong financial difficulties. Mahalaga rin po kasi talaga na maging prioridad po natin ang pag-aaral po ng inyong mga anak.
Para ma-assess at magkaroon ng proper consultation para sa mental health ni Rosa at ng kanyang mga anak, i-refer natin sila sa psychiatrist dahil sa mga posibleng trauma, anxiety at depression na kailangan bigyan ng panahon mula 6 na buwan upang matiyak ang kalusugan nila sa pag-isip. Hindi rin natin kakalimutan yung immunization at tamang nutrisyon ng mga bata. Kailangan din na ma-empower si Rosa. So, we need to promote the emotional well-being through improved coping skills, enabling Rosa to better navigate challenges. Tuturuan din natin si Rosa ng mga coping skills and strategies such as mindfulness, relaxation techniques, and problem solving. So, magkakaroon din ng support group para sa mga survivors of domestic violence. So, Rosa, naiintindihan namin na mahirap itong sitwasyon mo. Alam namin na naisip mo yung magiging epekto nito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo. So, pangunahing layunin namin ay ang iyong kaligtasan at kapakanan. So, may mga paraan tayo upang matulungan ka ng hindi kinakailangang mag-file ng kaso laban sa iyong asawa. Kung iyon ang iyong desisyon, nirerespeto natin yun. So, marami naming siguraduhin na ligtas ka, may tirahan, sapat na suporta para sa iyong mga anak, at oportunidad para sa kinabukasan. So, dahil dito, kasawa pa rin tayo ng patuloy na conference, sa patuloy na pagmamonitor sa case po ni Rosa. So, maraming salamat sa pagdalo. Maraming salamat po.